Kamakailan nga lang po ay nahatulan na panghabang buhay na pagkakakulong itong si Alice Guo sa pagkakasangkot nila sa Pogo Scam. Ngayon po, matindi po ating gagawin ng reaction video dahil masasabi po natin yung mga kasangkot po doon. Anomalyang yon na sila Harry Roque at Cassandra Ong ay kinansela na po ang kanilang mga passport regarding po sa kasong trafficking. Para po malaman po natin ang konteksto ng ating gagawin ng reaction video, panoorin po natin to. Let's do this. Humiling na ang gobyerno sa Interpol ng Red Notice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Ito raw ay para mapabilis ang pag-aresto sa kanya. At kaugnay niyan, makakausap natin si Presidential Anti-Organized Crime Commission spokesperson Winston Casio. Magandang gabi po sa inyo, Ginoong Casio. Magandang gabi, Corina, and I apologize, I cannot go on cam. I'm still at the office at the detention facility pa po tayo. Yes, perfectly fine, sir. Si Ginoong Harry Roque ba ay nandoon pa rin sa the Netherlands base po sa inyong monitoring? Kagabi po, pinapanood po natin yung kanyang vlog, and we have good reason to believe that he's still in the Netherlands po. Okay. So, ang Netherlands po ba, meron tayong extradition treaty with the Netherlands, ang Pilipinas? Upon checking po, ay wala po tayong extradition treaty with regards to the Netherlands. Okay. Pero marami hong pamamaraan para po mapabalik si Ginoong Roque dito. Ngayong meron na ho tayong Interpol, request for Interpol Red Notice. Corina, I am at liberty to inform the public now na kaninang hapon pa lamang ay nagbigay na ng kautusan ang Branch 167 ng Pasig Regional Trial Court through the Honorable Judge Ana Toma Cruz. Kinansila na po ang pasaporte ni Ginoong Roque, ni Binibining Catherine Cassandra Leong, ni Binibining Ronalyn Baterna at ni Ginoong Dennis Cunanan. Sa pagkakakansila po na ito ng kanilang mga pasaporte, lalo na sa parte ni Ginoong Roque, mas mapapabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun. So ano na pong gagawin ngayon dito ni Harry Roque? 'Di ba? Isa po siya sa pinakamaingay, no, na tumutulig po sa gobyernong BBM. At talaga pong gumawa pa po sila ng matinding paraan noon para mailaglag o maibik itong si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pwesto na ginawan pa po nila ng matinding AI na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay nagdodroga. No, na which is napatunayan naman po ng lahat at kitang-kita naman kung matalino ka na yun po ay fake. Isa pong AI. Ngayon po, ito na ang kinahinatnan o kakahinatnan ni Harry Roque. Mapapauwi na ang humba mapauwi na itong si Harry Roque. Soon, no? Bring him home, literal. Ito po, no? Talaga pong kinansela na ang kanyang passport at yun nga, magkakaroon na po siya ng red notice sa Interpol. Pabilis na po siguro ang pag-grant ng red notice sa gobyerno natin. Ayun. Okay. So, para lang po klaro, this is for human trafficking. Ano po ba yung eksaktong kaso ni Ginoong Roque? Kasi ang dami pong nagkakasuhan ngayon, baka nalilito na po kaming lahat. Correct me if I'm wrong, no? Correct me if I'm wrong. Ang human trafficking po ay non-bailable, no? At yun, kapag po siya ay naiuwi na o umuwi na sa Pilipinas, swak sa banga ang akla. Dalawa ang kaso ni Ginoong Roque. Yung una po ay yung warrant of arrest na nilabas po ng Angeles Regional Trial Court. That is for qualified trafficking in persons. At nitong Agosto naman po ng kasalukuyang taon, nagkasampa po ng kaso sa kanya ang National Bureau of Investigation inciting to sedition penalty. At meron na rin hong nilabas na warrant of arrest para kay Ginoong Roque sa kasong iyon. Grabe, no? Ang dami niya pong kaso at may warrant of arrest na. Kaya wala na po siyang magagawa dito kundi talaga pong umuwi. Dahil una, kanselado na po ang kanyang passport. At nga, may magkaka-red notice na po siya sa Interpol. Kaya wala na po siyang ibang option dito. No, kahit ano pa pong sabihin niya, ay talaga pong mahuhuli na po itong si Harry Roque. Lalo po't nag-grant na po sa Interpol, no, yung red notice. Talaga pong mahuhuli na po siya at iuwi na po siya sa Pilipinas.
Pero Ayun, ang basis oo. po natin ng request, Ma'am Corina, is a qualified trafficking in person. Mhm. Yung desisyon po para makansela ang kanyang pasaporte ay nagmula or originates from the Philippine government. Yes. Opo, siyempre po kasi kinakailangan po natin a local competent court has to cancel their passport para po maging basihan din po sa agarang pagpapalabas ng red notice in relation to Mr. Roque. Tama. Kanina nga po, ipinagbigay alam sa atin ng Department of Justice sa pamamagitan ni Undersecretary Nicholas Felix T. na kanselado na po ang passport ng 4 na mga nabanggit ng mga individual. Mhm. So, okay, para lang po malinaw, naglabas na rin po kasi ng pahayag si Ginoong Roque, at ang kanyang ini-invoke, yung kanya pong binabanggit ay itong tinatawag na International Principle of Non-Refoulement. Hindi po namin maintindihan lahat kung ano po yun, pero sabi niya, ito po daw ang pipigil doon po sa pagkansela ng kanyang passport, gayon din po ang pag-issue ng red notice or Interpol red notice laban sa kanya. Ma'am, that is already moot and academic okay. sapagkat naglabas na nga po ng cancellation ng kanyang pasaporte ngayong araw. Wala na, no? Ibig sabihin lang po noon ay walang effect yung sinasabi na yon, na yung rebuttal niya, no, na para hindi makansela ang kanyang passport. Nakansela na nga ang kanyang passport at on the way na magkaroon siya ng red notice, no, sa Interpol. Kaya wala na po magagawa dito itong si Harry Roque kundi ang sumuko. Dahil una-una meron na po siyang warrant of arrest at wala na nga po siyang passport, kinansela na. Ang Pasig RTC. Dapat hong nating tandaan na sa Ginoong Roque ay nakasuhan ng kasong kriminal, hindi ho kasong politikal. Yes. Ang amin pong basihan ng pag-request ng red notice sa kanya ay qualified trafficking in persons, of which the Netherlands is a party to the United Nations Transnational Organized Crime Convention. Ayun, kaya naman pala. Kasi, Wala talaga siyang lusot pala, no? Talagang kahit anong gawin dito ni Harry Roque ay talagang mapapauwi talaga siya. Lalo pag gumalaw na po ang Interpol dahil sa red notice. Transnational Organized Crime Convention. ayun, kaya naman pala. Kasi hindi nga po daw absolute, yung proteksyon nitong sinasabing non-refoulement principle. So ayan na, moot and Precisely, academic. Yes, so now that his passport is canceled, ano po ang ibig sabihin nito? Pati po yung pag-issue ng red notice. That means to say that the cancellation of the passport will serve as an additional basis for the immediate issuance of the red notice by the Interpol. Wow, grabe, no? Kapag pala talaga na-cancel na ng iyong passport, mapapabilis talaga yung pag-issue ng red notice sa Interpol. At talagang, syempre, wala ka nang passport, huhulihin ka na. No? Isa po yun sa matinding batayan para ikaw ay hulihin. No? Dahil wala ka nang passport, tas may red notice ka pa. At meron ng warrant of arrest. Yun po yung pinakamatindi rin sa patong-patong na kaso nito ni Harry Roque. Kaya talaga pong mapapauwi na po ng Pilipinas itong si Harry Roque kahit ano pong gawin niya at kahit ano pa pong sabihin niya. And upon checking, the Interpol is both the Netherlands and even Germany, because we do believe that he also has a pending asylum petition before the Federal Republic of Germany. So we do believe that the cancellation of the passport will expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Kumbaga hindi magagrant yung kanyang asylum, no, sa Germany o kahit saan pa pong bansa. Dahil nga po kanselado na nga po yung passport niya at magkakaroon na siya ng red notice. Ganun po pala yun, no. At tayo po maraming natututunan ngayon po dahil po sa video pong to. Dahil din po sa sinasabi ni PAOCC spokesperson Winston John Romero Casio. Grabe po yun. Expedite the issuance ng red notice by the Interpol. Both countries, ma'am, are state parties to the Interpol and to the United Nations Transnational Organized Crime Convention, yung tinatawag po nating Palermo Statute. So, these two could serve as a basis of his deportation to the Philippines, not extradition. Ayun, deportation. Deportation. Pwede po siyang paghahanap ng international police o ng pulisya ng bansang Netherlands, damputin at isakay sa eroplano.
Opo, malamang ganun po ang mangyari kay Ginoong Roque kasi upon checking nga po ay hindi state party to an extradition treaty, walang bilateral extradition treaty ang Pilipinas at saka ang Netherlands. So we have to invoke other international treaty obligations of which the two countries are party to. Kumbaga sa ano yung mangyayari sa kanyang deportation, kumbaga nakakahiya. Kapag po kasi na-deport ka, talagang masasabi mong pwede kang ma-blacklist sa isang bansa. Kasi dineport ka eh. 'Di ba? Kaya yung mga mangyayari talaga dito kay Harry Roque at syempre sa mga iba pa po kila Cassandra Ong din ay nakakahiya. Sobrang nakakahiya na nga po yung may kaso silang ganun at may warrant of arrest na. Ay madideport pa sila. Ganun pong level, no, yung kanilang kasasabitin dito. Treaty obligations of which the two countries are party to. Ayun. Okay. So may timeline po ba kayong prediction kung kailan po ito mangyayari na mabalik po dito si Ma'am Cassandra Ong at yung isa pa, gayon din po si Ginoong Harry Roque? Ma'am, with regards to Miss Cassandra Ong and to Miss Baterna, Ronelyn Baterna, kami po ay nakikiusap kung maaring sila ay magboluntaryong mag-surrender na po sapagkat pinahihirapan po nila at pinaliliit ang kanilang iniikutang espasyo habang sila ay nagtatago. They have to bear in mind, meron silang local arrest warrant, meron din po silang international red notice. Grabe, no? Talagang kumbaga, siyempre lalo po ngayon ang daming CCTV at maraming Pinoy sa buong mundo. Kahit ano pong tago nila ay maraming makakakita sa kanila at pwede silang i-video o picturean. Di ba po? Correct me if I'm wrong, pagkapagkakalam ko po ang huling lokasyon po nito ni Cassandra Ong na nakita siya ay sa Japan. No, nasa Japan daw siya. And hindi po natin alam kung nasa Japan pa rin po siya. Pero kung talaga pong nakansela na po ang kanilang mga passport, hindi na po sila pwedeng lumipad pa o lumipat pa ng ibang bansa. Dahil kanselado na yung passport. Magre-reflect po yan sa BI o sa immigration ng mga bansa. No, kaya kumbaga wala nang effect para sila ay makaalis kung nasaan man sila na bansa. No, dahil kanselado na ang kanilang passport. Dapat lang po talaga na talaga pong sumuko na sila. Itong sila Cassandra Ong at itong si Harry Roque. Although an international red notice, Ma'am Corina, is not a de facto international arrest warrant, but it has the same effect. Kasi po, inihingi po ng Pilipinas ang kooperasyon ng host country, in this case for Mr. Roque ay Netherlands or Germany, para i-effect yung kanyang arrest. Yes. So pinaliliit lamang po nila ang kanilang mundo at some point they will still have to face the cases filed against them. Tama. So but have you received any communication from the host countries, say Germany or Netherlands, tungkol po sa kooperasyon na ito na inyo pong hinihintay mula sa kanila? Ma'am, gawa ng kanina po lamang lumabas yung court order ng Pasig Regional Trial Court Branch 167. Ang unang gagawin po dyan, ang protocol ay kinakailangan mabigyan po ng kopya ang ating Department of Foreign Affairs at ang Department of Foreign Affairs po ang magpapacilitate ng cancellation ng passport. Because under the expanded and revised passport code, passport law, ang DFA po ang merong regulatory power to cancel the said passport. At ang requisite naman po doon ay yung court order lang po. Meron na po tayo noon. Ayun. Okay, so antabay po kami sa mga susunod na kabanata. Maraming salamat sa inyong oras. Ayun lang po, no, grabe. Kaya ako po, para sa akin po, no, dapat talaga sumuko na sila. Lalong-lalo na po itong si Harry Roque. Ang dami po nilang kasong dapat harapin at may warrant of arrest na sila dito sa kaso nila na to. Kaya dapat po umuwi na sila ng kusa para medyo malesen naman yung kahihiyan na kanilang sasapitin dito. Yun lang po, sana gusto nyo ating reaction video, mag-comment po kayo sa baba kung anong saloobin nyo sa napanood nyong video. Salamat po sa inyo lahat, mag-iingat kayo. God bless and peace out.